ngayon nasa New York si BBM eh. Bakit? Eh, siyempre nandun ang amo niya eh. Oh, well, doon hopefully, Sinasabi mo ba, Kombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan eh, di ba? Kaya always wants to have a reason na pupuntang New York. So, ang ano natin is, this conflict looks like if this lasts longer than 30 days, we are in trouble. yeah, Yeah, at saka definitely. I think kasi hindi nila alam ano ibig sabihin ng EDCA site. Ikaw, Kombi, tsaka Prof. Malu, para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba ang EDCA? Ayan, Malo. Ayan, Diba? alam mo, Importante yan eh. Ang EDCA site is supposed to be a non-military use of our land jurisdiction, no? Na kunyari, hindi military bases. Oo. So, kasi na-abrogate na natin yung US military bases nung Time ni 1990s. Oo. Wala na yan. Wala na ang Subic at Clark. Ngayon po, naglagay sila ng certain areas sa West Seaboard facing South China Sea in Taiwan. At supposedly dun sa kasunduan natin sa EDCA, yan po ay para lamang sa pagtulong pag may bagyo, climate change. Wala akong pinag-uusapan na gera. Pero may nagawa na ba? Natulungan Wala. na ba Sa lahat tayo? ng bagyo, Yun wala eh. naman ng Estados Unidos, usually nahuhuli. O, pati yung kanilang annual balikatan, yan, nakikita natin dyan. Yan po yung mga EDCA sites. natututunan ng US Army. Hindi ho ang Pilipinas. Kahit nga ho yung pagtetest ng protocol sa mga labanan sa Muslim nations, dito ho yung tinetest sa atin. Dito ang sa training South. grounds. So, ako nagtataka, tayo ba ay ayuda sa pag-alam ng mga Estados Unidos kung paano labanan? O parte tayo ng forward facility ng Estados Unidos sa ating region? And that will be interpreted by Iran and allies. Yes. Not by that's true. not by BBM. Yeah. Not by the US. Yung kalaban Si nila Iran. magsasabi kung yan ay isang that's a forward what do you call Facility. this? Which is a potential military risk for them, which will invite attack. Yes, Diba? Yun ang yes. worry. Yun ang po ang worry At natin. nakita po natin ng Iran, pag nagpapasabog ng bomba, ang lilalandingan mga US facilities. Yes. So, yun yung delikado. Lalo Kaya na dyan. tinamaan yung Dubai. Oo. Kasi, di ba, it's really a pro-American Yeah. site. So, I think yung atake ng Iran is very strategic. Una, Holy Month. Yung sa Ramadan. Muslim, Ramadan. 'Di ba, meron silang paniniwala ang mga Muslim na kapag Ramadan at ikaw ay namatay at nagsasakripisyo ka para sa kapwa mo, ay ikaw dediretso sa langit. Alam mo 'yun. So, yun yung mga nakakatakot kasi ngayon sila umatake. No. Yung parang pinaghandaan nila na okay, we're doing this for our country, handa kaming mamatay para sa kapwa namin Iranian. So tapos ang nakakaano doon, parang kung nakikita mo, willing sila na inaatake nila yung mga bases ng US. Talagang willing sila, ano man mangyari ngayon, willing na kami kung anong kahihidatnan. Yun yung nakakatakot kasi maraming mga bansa na nadadamay because of this situation. Kaya yung EDCA talagang, let's be realistic here. Sa totoo lang. Oo, hindi. At saka alam mo, ang maidagdag ko dyan, walang US congressional support itong pag-atake ni President Trump. Kaya malaking parte ng US population or stakeholders ang kine-question yung gera. Yes. Kine-question nila yung paggastos, kine-question nila na wala kang authority galing sa US Congress, at kine-question nila ang deployment. Di ba, ang malaking issue sa Amerika kasi the moment merong dinadalang bangkay ng isang sundalo pabalik sa Estados Unidos, Nagagalit ang mga tao. nagiging personal sa kanila. People should not die because of your war. So merong mga calls na dyan at mga rally sa US Congress na ang sinasabi, itigil ang gera. No, samantala, the economic war is ongoing. Di ba? Kaya
hindi mo lang sasabihin na mas malakas ang US at Israel dyan sa armaments di ba? Hindi, Walang kasi tayo, we are a poor country, we are aligned with the US, di ba? Pero yung oil reserves natin, hanggang dito lang, wala na, deficit naman tayo, ayaw naman lang ibaba yung excise tax. In the meantime, para ma-reduce lang ang price ng gasolina sa atin. In other words, ang magsasuffer sa digmaan na ito, sa economic na mga consequences ay ang maliliit, pobre na mga bansa kagaya natin. Oo. Exactly. At saka doon pumapasok yung halaga ng foreign policy. Kasi kung maliit kang bansa at sinusundan mo lamang ang isang bansa katulad ng Estados Unidos, pag sinara ang Strait of Hormuz, Sinara na nga. China diba? na lang nakakadaan. Kanino ka dyan? Saan ka pupunta? So, kung wala kang relasyon sa China, kung wala kang relasyon sa Russia, Saka ito yung hindi mga- rin makabili si BBM ng oil sa China. Oo, Hindi diba? siya magbibentahan. Kahit sa Russia. So tayo, yung desisyon ng ating leader sa foreign policy, apektado. Kaya palagay ko, Prof. Malo, kaya nasa New York si BBM Bakit? Siyempre nandun ang amo niya Oh, well, doon hopefully, Sinasabi mo ba, Kombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan di ba? Kaya always wants to have a reason na pupuntang New York. Balita ko, isang buong private plane, massive daw, yun ang word. A massive delegation from the Philippines. Really? Bongga ka. and it took the scenic route, going to Alaska and then ending up in New York. Tapos humingi kayo ng budget na ilang bilyon para sa travel, Auntie Claire. Oo. Yun. Oo, mali. Bakit naman ganyan ang presidente natin habang nagdudusa dito ang kanyang mga kababayan? Yan lang naman. Saka yung Congress natin, tingnan mo yung House of Reps, narinig nyo ba na tinatalakay itong mga, the DTI should be ready for this or that. Let's have the Economics Committee should summon the heads of these agencies to tell us how are they preparing our country for this the consequences of this war. Yeah. Wala kang task force Wala. Yan yung una nating signo sa gobyerno. Pag seryoso sila, may task force na, may reporting na 24/7, nag-uulat na sila dahil krisis ito. Natandaan mo yung COVID. Kahit na sabihin mo nag-umpisa tayo ng magulo, merong effort to report to the public. Ito yung nangyayari, ito yung expectation nyo. At saka, Ngayon, wala. ginawa naman ni President Digong yung advice si Dr. Saldana, di ba? Saldana, na the best way is to close the borders. Yeah. Yeah. So that was the Hard decisions were made. hard decision pero decisive siya doon. At saka sa panahon ngayon, especially may social media na, nakikita na ng tao, karapatan natin bilang mamamayang Pilipino na malaman kung ano yung katotohanan para makapaghanda tayo. Kung meron tayong gobyerno na hindi tayo tinuturuan maghanda, saan tayo pupulutin? Lalo na yung mahihirap. Kawawa. Ang dami natin, 50% of our population ay mahirap. And Alam mo, hungry. ang natutuwa ako, ang mga local government. Mas sanda pa ang Yes. Quezon City, ang Manila, yung mga highly urbanized Meron city ba kaysa sa silang mga, national. yung go bags. Oo, may handa na sila. Quezon City Diba? ako Tapos meron silang update. Ito ang presyo ngayon. At dito mga mura, itong areas ng gasoline station. So, kailangan Kumusta mo po ng dyan sa giya. House of Representatives? Kumusta po dyan? Magkano na po ba ang Richard Mill ngayon na relo? Oo, di ba? Yung ganun siguro ang mga tinatanong When dyan. you're Kaya, confronted with the realities on the ground, sa totoo lang, matatanong mo sa iyong kongresista, kayo ba ay may concern sa amin? Di ba? Kami po'y nananawagan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator. Sana ho baguhin niyo yung priority niyo. Hindi namin sinasabi na huwag niyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. ang priority nila, Kati, ang impeachment